Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Usahin po natin mga talata na siyang pagbubulayan natin sa mga ito. Mula po sa ika-14 na kabanata ng Mateo, talatang 22 hanggang 33. Ganito po ang pagkakasalin sa Magandang Balita Biblia sa alin po ng taong 2012. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasagpo ito ng mga alon dahil pasaduhan ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Inilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumuhod. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi niya. Tayo po'y sumadaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo sa panahon ng aming pagbubulay-bulay sa iyong mga banal na salita. Dalangin po namin na makatanggap po kami ng mensahe magpapalakas sa aming buhay pananampalataya na angkop sa aming pong kalagayan sa panahon ito. Ama, muli po kasakapanin ang iyong paglingkod. Hawakan po ang aking buong pagkatao, lalo higit ang aking isipan. Tanggalin mo po ang mga kaisipang galing lamang sa tao o hindi nagpapasakop sa iyo. At ang ilagay mo po ang Panginoong Diyos ay ang kaisipang ni Kristo. Dalangin ko rin, Ama, na patuloy na maramdaman ko po ang tinitibok ng iyong puso para sa amin. Upang sa ganoon, sa panahon ng aming pagbubulay-bulay, ay maipahayag sa aming kalagitnaan ang nadarama para sa bawat isa sa amin. Madampian mo rin po na yung kapangyarihan ng aking mga labi, ang aking dila. Pakalinisin mo po ito at gawin mo po itong karapat-dapat na daluyan ng iyong mensahe para sa amin sa umaga ito. Kaya mo rin naman na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Paligiran din po kami ng iyong mga anghel, balutan po kami ng banal na dugo ni Kristo, upang walang anumang gawa ng kaaway ang makapanangig sa amin sa panahon ng aming pakikinig sa iyong mensahe. At sa lahat po ng iyong gagawin, Ama, may bigay po nawa namin sa iyo ang pinakamataas na uri ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak ng Jesus. Amen. 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 Muli po mga kapatid, isang magandang umaga. Dahil tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pentecostes, ay patuloy po natin pinag-aaralan ang paksang The Spirit-Filled Life, ang isang buhay na puspos ng Espiritu Santo. At sa mga nakaraan ay nakita natin ang ilang mga katangian ng isang Spirit-Filled Life. At ngayong umaga, tingnan po natin sa katangian na ang isang Spirit-Filled Life ay victorious over the storms of life.
matagumpay sa mga bagyo ng buhay. Mga kapatid, ako'y naniniwala, lahat po tayo ay nakaranas na ng bagyo. Okay? Salamat tayo, hindi tayo na binagyo ni Yolanda. Pero sa kabuuan ng ating buhay, mga kapatid, ako'y naniniwala, maraming uri na ng bagyo ang ating pinagdaanan. At meron din bagyo sa buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, hayaan nyo na makita natin ano ba yung mga magagandang bagay o aral na ating makikita dito po sa kwentong ating pagbulay-bulay. Mga kapatid, nung nakaraang linggo, nagpakain ang ating Panginoon ng 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at bata, sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Kaya nga, ang topic natin last week, The Spirit-filled Life, a channel of blessing and miracles. Mga kapatid, di ba napakagandang damdamin nyo na nagiging instrumento ka ng pagpapala at himala ng ating Panginoon. At marami, mga kapatid, overflowing yung kaligayahan ng mga alagad dahil doon sa pangyayari nyo. Okay? Kaya lang, mga kapatid, makikita natin na pagkatapos nilang ipunin ang 12 kain ng natirang tinapay, sabi po doon sa unang talata ng ating binasa, mga kapatid, agad silang pinasakay ng Panginoong Hesus sa bangka at inutusang tumawid patungo sa kabilang ibayo. Bakit kaya? Parang wala man lang silang time to enjoy. No? Na galing, ganda ng ginawa ni Lord. Ba? O kaya, nakita mo yun? Habang nagbibigay tayo ng tinapay, hindi na uubos. Wala na silang ganung time na mag-reflect doon sa nangyaring himala. Kaya tanong, bakit kaya? Bakit hindi nagkwentuhan si Jesus at kanyang mga alagad tungkol doon sa himalang nangyari? Mga kapatid, ito pong account ng pagpapakain sa 5,000, makikita po natin siya sa 4 Gospels. At meron pong kakaibang presentation si Juan. Okay? Dahil kay Juan, ipinakita niya kung ano yung dahilan kung bakit pagkatapos ng pagpapakain ng 5,000 ay inutusan kaagad ng ating Panginoong Hesus o pinapunta na agad ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad sa bangka at sinabing pumunta kayo sa kabilang ibayo. Tingnan po natin, mga kapatid. Doon po sa account ni Juan sa chapter 6 verse 14 and 15, malinaw po doon, mga kapatid, ang dahilan. Dahil nakaranas ng kabusugan ang mga tao, nakakita sila ng isang tao kayang magpakain sila sa kanila. Kaya, nais silang gawing hari si Jesus. Kasi nga naman, kung si Jesus sa kanilang hari, kahit pala wala akong trabaho, kakain ako. Diba, maraming tao ganyan, mga kapatid. Pagka nakakita sila ng isang tao na kayang magbigay ng kanilang pangangailangan, itinataas kagad nila sa pedestal. Tinataas nila. Pero mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano ang mission niya. Alam ng Panginoong Hesus, balang araw magiging hari din naman ako pero hindi pa ito ang panahon. Kaya yung iniisip ng mga tao ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hinayaan ng Panginoon na itong kanyang mga alagad ay huwag nang ma-impluwensyahan ng mga tao na. Isipin na lang ninyo, mga kapatid. Kung mananatili doon ang mga alagad ng ating Panginoon, sa mga tao ang kanilang layunin ay lihis sa kalooban ng Diyos. Maaaring na-influensyahan sila. Pero ilan yung alagad? Ilan yung tao na pinakain ng ating Panginoon? 5,000 lalaki. Wala pa yung mga babae at bata. Kung para sa kanila, naiilan lang. Mga kapatid, baka nga ma-influensyahan sila na gawin ang hari ang ating Panginoon. Kaya, mas minarapan ng ating Panginoong Hesus
na yung kanyang mga alagad ay papuntahin na sa kabilang ibayo kaysa naman manatili doon sa mga taong wala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayo man ay may makukuhang aral nito. Maaaring magpalakas ng ating loob na umaba man itong COVID-19 pandemic, umaba man yung ating quarantine period, alam natin, magiging matagumpay tayo. Dahil meron tayo panghahawakan na halimbawa itong kwento ng mga alagad. Una mga kapatid, pinahintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan sa bagyo. Okay? Diba, ano yung unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13? Sabi nga, wala pang pagsubok sa inyo na dumating. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat. Tapat ang Diyos, hindi niya hahayaang kayo'y subukin. So, hinahayaan ng Diyos na ang tao'y subukin. Pansinin niyo si Job. Okay? Diba, nung minsan, nakausap pa nga ng Panginoong Diyos si Satanas, saan ka galing? Baruot pa rito sa isang libutan. Okay? Pinagmalaki pa ng Diyos. Nakita mo ba yung likod kong si Job? Okay? Ang dami ng sinabi ni Satanas. Kaya naman ganun kasi binibigay mo lahat ng kanyang pangangailangan. Ganun. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo kung anong gusto mo, huwag mo lang siyang papatay. So, ang punto, mga kapatid, sa buhay ng tao, pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok para makita yung katatagan natin. Di ba? Yun ang sample na kay Job. Makita niya gaano, gusto niya ipagmalaki, gaano katatag ang pananampalataya ni Job sa Diyos. At ganun din tayo mga kapatid. Alam natin, pinahintulutan ng Diyos ang pagyo sa ating buhay. Bakit mga kapatid? Habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, laging may ginagawa ang kaaway. Okay? Laging merong gagawin ng kaaway. Magpapadala ang kaaway ng mga bagyo sa buhay natin. Pero purihin ng Diyos, hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay. Pero hinahayaan ng Diyos. Okay? Sige, bagyoin mo yung anak mo yan. Bagyoin mo yan. Kahit gano'ng maraming bagyo, kakayanin niya. Si Jesus, mga kapatid, maraming bagyong pinagdaanan, pero naging matatag dahil alam niya ang kanyang kalalagayan sa Diyos. So ito mga kapatid, sinadya, nabanggit ko na yan kanina, mas luluobin ng Diyos na ang kanyang mga alagad, o tayo, mga kapatid, dumaan sa bagyo, pero nasa kanyang kamay. Kaysa naman, nandun tayo sa kamay ng mga taong ligis sa kalooban ng Diyos na kapahamakan naman ang ating karahatantungan. Okay. So, mamili tayo. Gusto natin, nakasama yung mga taong wala sa kalooban ng Diyos. Okay? Masaya. Pero ang kapahamakan ang naghihintay. O, nandun tayo sa kalooban ng Diyos na maaaring dumadaan sa bagyo ng buhay, pero alam natin, ligtas. Naalala ko bigla yung isang awit. But with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Okay? With Christ as my vessel, not in my vessel. Okay? With Christ as my vessel, I can smile at the storm. Diba? Sunday school, na naawit. Okay? Smile at the storm until He takes me home. Sailing, I'm sailing home. So mga kapatid, naglalambay tayo. Pero maganda, kasama natin. Okay, kasama natin. Mga kapatid, dalawang uri ng bagyo meron tayo sa Biblia. Una, yung bagyo ng pagdidisiplina, pagtutuwid. Okay? Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos. So ang punto mga kapatid, si Jonas, kailangan niyang makaranas ng bagyo. Bakit? Sinusubay ng Diyos, pinapupunta siya ng Panginoon o ng Diyos sa Ninive para ipangaral ang pagsisisi, pero ayaw niyang pumunta. Kaya sa panahon na siya binabagyo sa dagat, ano nangyari? Kinain siya ng malaking isda at nanatili siyang 3 araw, 3 gabi doon sa tiyan ng isda.
hanggang siya ay sumunod. So mga kapatid, gano'n. Marahil tayo man ay pinararanas ng Diyos sa mga bagyo dahil tayo ay kanyang itinutuwid. Okay? So meron siyang dinidisiplina tayo ng Diyos. So kung sakaling tayo ay lumilihis, lumalayo sa Kanya, para tayo ibalik sa Kanyang kalooban. Yun naman ang purpose ng discipline, mga kapatid. Hindi para parusahan. Para tayo ay ibalik doon sa kalooban ng Diyos. Para gawin natin kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Pangalawang uri ng bagyo, mga kapatid. Bagyo ng paghuhubog. Okay? So, itong mga alagad, mga kapatid, hinuhubog pa ng Panginoong Yesus. Okay? Para matest yung kanilang pananampalataya. At ganoon din tayo, mga kapatid. Luhubog tayo ng Diyos para mas lumago yung ating buhay pananampalataya. At nang sa ganoon, mas maging matatag tayo sa mga bagyo pang haharapin natin sa mga susunod na panahon. Maraming Kristyano mali ang kaisipan, mga kapatid, na kapag naging Kristyano ka, ang pangahawakan mo lang John 10:10b, ako'y naparito para bigyan ko kayo ng buhay, isang buhay na ganap at masagana. Para bang nawala sa kanilang kaisipan na pwede rin naman palang hayaan ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga pagsubok sa buhay o mga bagyo ng buhay. Okay? Sabi nga ng Panginoon, John 6:33, in this world you shall have tribulations. Sa Tagalog, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundo ito. Sinabi mismo ng Panginoon Jesus yan. Kaya habang tayo nandito sa mundo, mga kapatid, hindi tayo exempted sa mga bagyo ng buhay. Okay? Mararanasan at mararanasan natin yan. Alam niyo, mga kapatid, habang bumibigat yung bagyo, okay, na nararanasan natin, ibig sabihin ng mga kapatid, tumatatag na tayo sa ating buhay pananampalataya. Pansinin niyo yung buhay natin, mga kapatid. Nung una, ang pagsubok parang, kaya ba ito? Okay? Pero habang tumatagal tayo sa buhay pananampalataya, mas tumitindi ang pagsubok. Itong hinaharap natin ngayon, COVID-19. Para sa iba, matinding pagsubok na yan. Ibig na sabihin ng mga kapatid, mas lumalago na tayo sa ating buhay pananampalataya. Okay. Kaya nga kung nakararanas tayo ng mga bagyo sa buhay, mga kapatid, dahil sa sumusunod tayo sa Panginoon, dapat natin alalahanin na hinayaan niyang maranasan natin ito at mararanasan natin yung pagmamalasakit niya sa atin. Kaya mga kapatid, kapit lang. Kapit lang. May gagawin ng Diyos. May gagawin. Bukod sa ipinahintulutan ng Diyos, mga kapatid, alam ng Diyos na nananalangin ng Panginoon Jesus para sa kanyang mga anak. Kasi di ba, sabi nga doon sa talata 23, matapos paalisin ni Jesus lahat ng tao, naiwan siya naging isa. Umakit siya sa bundok at nanalangin. Naabot na siya ng gabi. So, mga kapatid, sabi po doon sa 24, samantala, yung mga alagad nandun na sa gitna ng dagat at sinisiklot ng malalaking alon dahil salungan sila sa amin. Mga kapatid, naranasan na ba umakit ng bundok? Kapag ka nasa bundok ka, kitang-kita mo yung dagat. At ang Panginoong Hesus, mga kapatid, habang siya ay nananalangin, nakikita niya ang pinagdadaanan ng kanyang mga alagad. Kaya kasama sila sa ipinapanalangin ng mga alagad ng ating Panginoon. Okay? Pinapanalangin ng kanyang mga alagad. At ito po ay larawan ng ating iglesia. Nakikita ng Panginoong Hesus doon sa langit ang pinagdaraanan ng kanyang church na tayo, mga kapatid, ay binabagyo. Katulad ngayon, mga kapatid, first time kung mag-o-online. Bakit? Mga kapatid, limited na sa 5 yung pwedeng pumasok sa pananambahan. At ang malungkot, mga kapatid, talagang kailangan lumabas kayong lahat sa highway bago kayo makapunta dito. Kaya nakikita ko ilang tayong papasok dito. Pero ang punto, mga kapatid,
Online man tayo ngayon, o on-site na worship, mga kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. At nananalangin siya para sa atin. Okay? Sabi nga po sa Romans 8:34, okay? Ang ating Panginoon Jesus ay nasa langit para upang mamagitan para sa atin. Kanino? Sa Ama. Pero yun mga kapatid, yung ating intercessor, mismo ang ating Panginoon Jesus. Okay? At wala na siya dito sa lupa, nandun siya sa langit. Mismo sa tabi ng Ama makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, nakikita niya tayo, alam niya ang ating mga pangangailangan. Walang nanilihim sa ating Panginoon Jesus. Kaya tingnan natin mga kapatid, okay? Nararamdaman niya ang mga dalahin natin at alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Nananalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad na ang kanilang pananalig ay huwag manghina. Kaya mga kapatid, bakit tayo panghihinaan ng pananampalataya kung alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay nananalangin para sa atin? Di ba, minsan kahit pastor lang o kung sino kapatid, iba yung nararamdaman ko ngayon ang dami kong bigatin sa buhay. Pwede ba ipanalangin mo ko? Di ba, pagkatapos tayong panalangin, para ba, ay salamat kapatid, gumaan ang aking pakiramdam. Salamat sa panalangin. What more kung alam natin na ang ating Panginoong Jesus mismo ay namamagitan para sa atin. Kaya walang dahilan, kapatid, para manghina ang ating pananampalataya. Sapagkat meron namamagitan para sa atin. Ang namamagitan sa atin, mga kapatid, hindi ordinaryong tao, ang anak ng Diyos. Okay? Mga kapatid, hawak niya tayo. Tayo ay nasa kanyang mga kamay. Kaya, ano man yung kalagayan natin, mga kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat God is in control. Parang pumasok sa aking isipan yung awit na Jesus take the wheel. Parang sa kotse. Diba, kung ikaw ay nagmamaneho, kung isa, pagka nakakita ka na ng mga hindi magagandang bagay, natitigilan ka. At ayaw mo nang tumulaw eh. Pero kung si Jesus ang mahawak ng manibela ng buhay natin, mga kapatid, anuman yung ating dadaanan, gaano man ito kadilim, gaano man ito nakatatakot sa ating paningin, mga kapatid, makalalapas tayo. Makalalapas tayo. Okay? Sunod mga kapatid, hindi lang tayo pinapanalangin ng Panginoon, kundi darating din, kakatagpuin din tayo ng ating Panginoon. Di ba katulad po nung binasa natin, mga kapatid, nung madaling araw na, nagpunta si Jesus sa kanyang mga alagad, nasaan? Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, anuman ang ating kalagayan, gaano man tayo kalayo na sa ating paglalakbay, darating at darating ang ating Panginoon sa ating mga kalagayan. Okay? Dalas nga mga kapatid, nararamdaman natin parang iniwan tayo ng Diyos. O kaya, awit ni Gary, natutulog ba ang Diyos? Diba? Okay? Para bang, Lord, hindi mo naman nakatakot pinapansin, natutulog ka ba? Lord, nasaan ka na? Mga kapatid, si Haring David, meron ganyang karanasan. Kung babasahin natin yung aklat ng mga awit, maraming mga awit doon na nagsasabing sa umpisa parang iniwanan siya ng Diyos, nilayuan siya ng Diyos, hindi niya nararamdaman ng Diyos. Pero sa kahuli-hulihan ng awit, mga kapatid, makikita natin, dumating ang Diyos sa buhay ni Diyos. At kaya nga nagawa yung awit na yun. Dahil yung kanyang kalagayan, dumarating ang
Ganon din mga kapatid. Okay? Kahit na yung mga alagad ay nasa gitna na ng dagat, sinisiklot-siklot ng malakas na, ng malalaking alon dahil malakas ang hangin, mga kapatid, dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, naglalakad sa tubig. Okay? Si Pablo man, mga kapatid, ay nakaranas ng mahirap na sitwasyon. Pero, naranasan din ang pagtulong ng amin. Si Jesus ay laging lumarating sa atin sa mga bagyo ng buhay. Okay. Hango po sa awit 43:2, yung kantang kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako madudunod. Ayan po yan. Okay? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Okay? Bakit? Ano yung kwento? Dahil kasama natin ang Diyos. Okay? Darating siya. Sasamahan niya tayo, mga kapatid. Okay? Hindi man siya dumating sa panahon na iniisip natin na dapat siya dumating. Alam niya, mga kapatid, kung kailan natin siya pinaka-kailangan. Alam niya, mga kapatid. At alam niya, yung panahon na yun, ano yun? Kung talagang wala na tayong maasahang tulong galing sa sinumang tao. Kasi mga kapatid, minsan, yun ang nagiging sagabal sa pagkilos ng Diyos. Dahil nakapokus tayo doon sa kayang gawin ng tao sa atin. Mga kapatid, ang mga alagad, nasa gitna ng dagat, ang layo na nila sa pampang. Magsisigaw man sila na magsisigaw doon, wala nang makaririnig sa kanila, wala nang sasaklolo sila sa kanila. Kaya dumating ang ating Panginoon. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, kung saan wala na silang aasahan, dumating si Jesus sa kanilang inalala. Okay. Tanong, bakit lumakad si Jesus sa tubig? Okay. Tanong ano? Okay. Upang ipakita na lahat ng kanilang kinatatakutan ay tutulungan lamang upang siya ay makarating sa kanila. Mga kapatid, hindi na maganda. Okay? Ano man yung pangyayari natin, mga kapatid, tatapakan lang yan ng ating Panginoon para siya, o lalakaran lang yan ng ating Panginoon para siya ay makarating sa atin. Bakit, mga kapatid? Di ba pagka ang buhay ng tao ay walang pagsubok, walang problema, mga kapatid, minsan sitting pretty tayo, okay? At hindi natin nararamdaman kung dumarating ang Panginoon Jesus. Pero sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, pinapakita po dito sa mga talata na kaya lumakad si Jesus sa tubig ay dahil kaya ipakita sa kanya, nais na ipakita sa kanyang mga alagad na yung kanilang kinatatakutan, lalakaran niya upang makarating sa atin. Kaya nga yung awit na still, mga kapatid, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Kapatid, napakagandang awit mo. Okay? Ano man yung ating pinagdadaanan, ano man yung bagyo, mga kapatid, sabi ko sa awit, I will soar. Lilipad ako sa ibabaw ng bagyo. Ating Panginoong Yesus, lumakad sa ibabaw ng tubig na siyang pinatatakutan ng kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, itong COVID-19, huwag tayo matakot. Mag-ingat lang tayo. Okay? Hindi naman yung walang takot. Sige, labas. Walang face mask, walang face shield, ayaw maghugas ng alcohol, whatever. Mga kapatid, iba yung nag-iingat. Okay? Pagamat alam natin, hindi natin dapat katakutan. Okay? Kasi pag natakot natin, minsan nagiging paranoid na. Para bang lahat ng bagay, baka may COVID yan, layo tayo. Okay? Kaya nga yung iba nagkakaroon ng COVID-19, nagkakaroon ng discrimination. Bakit? Yung ibang tao,
takot na makawa. Okay? Okay? Dapat nag-iingat lang tayo na huwag makawa. Hindi yung natatakot. Kasi kapag katakot ka, lalayuan mo na lahat halos ng tao. Magiging nag-iisa ka. Darating si Jesus, mga kapatid. Dumating si Jesus, bakit hindi nila nakita? Okay, at ang sabi, natakot pa sila. Bakit? Sabi nila, multo. Kasi mga kapatid, hindi nila akalain na darating si Jesus. They were not expecting Jesus in the midst ng pagkukulan ng ating pansin. Anong punto mga kapatid? Okay. Kasi kakaiba si Pedro sa mga alagad. Kakaiba siya. Ano yung kakaiba, mga kapatid? Kumisa nakapokus tayo sa kanyang paglubog. Pero tingnan natin, may magandang bagay, may magandang katangian si Pedro. Yung ibang alagad, pwede namang tinitingnan na lang talaga si Jesus ba yan, naglalakad sa tubig. Hintayin natin na dumating, pero si Pedro, kakaiba mga kapatid. At nagpakita siya ng isang malaking pananampalataya. Na sinabihin niya, Panginoon, kung talagang kayo po yan, hayaan ninyo na ako'y pumunta dyan sa inyo, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kakaiba yun mga kapatid. Kakaiba. Okay? So, naranasan ni Pedro. Okay? Bakit? Ipinahintulot ng Diyos eh. Ano ba ito ng Jesus? Halika. Halika. Sa wikang Ingles, come. Okay? Mga kapatid, yung salitang so mga kapatid, nakarating si Jesus, nakarating si Pedro nung halika. Kaya nga, di ba, nakapunta siya. Kaya lang, mga kapatid, lumubog si Pedro. Bakit? Mga kapatid, nakatingin siya kay Jesus. Pumunta kay Jesus. Then verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. So mga kapatid, nakatingin siya kay Jesus. Kaya lang, naramdaman niya, napansin niya, yung malakas na hangin. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, naglalakad siya, dalawang bagay yung kanyang nararanasan. Nararanasan niya na habang nakatingin siya kay Jesus, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, kaya lang, mas naramdaman niya yung hangin. Mas naramdaman niya. Kaya, mas binigyan niya ng pansin ng hangin kaysa doon sa paglakad niya sa tubig. Kaya nangyari, lumubog siya. Lumubog si Pedro. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Okay? Ngunit mga kapatid, meron pa rin magandang katangian si Pedro. Anong maganda mga kapatid? Okay? Susunod. Mga kapatid, humingi siya ng tulong nung siya ay lumulubog pa lang. Hindi nung nalululod na siya. Imagine mo mga kapatid, naglalakad ka sa tubig. Siyempre, yung paglubog niya, siguro dahan-dahan. Kasi habang siya lumulubog, sumito na siya, Panginoon, tulungan mo ko. Okay. Maraming mga tao mga kapatid, humingi ng tulong pag nalululod na. Okay? At nawa itong karanasang ito ni Pedro, mga kapatid, maging aral sa atin. Kapag nararamdaman na natin sa ating mga buhay, na sa ating kalagayan, tila baga unti-unti na tayo lumulubog, humingi na tayo ng tulong sa ating Panginoon. Huwag nating hintayin na tayo'y lunod na, okay? Nag-aagaw buhay na, saka tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magandang bagay nakita natin kay Pedro. Una, yung kanyang pananampalataya na lumakad sa ibabaw ng tubig. Yes, lumubog siya, pero humingi siya ng tulong. Okay?
At alam niya kung kanino hihingi ng tulong sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon naman ang tumawag sa kanya na halika. Mga kapatid, ganun din. Tayo'y lalapit sa Panginoon, hindi niya tayo bibigyan. At hindi niya papayaan na tayo ay malulung. Maring hinayaan niya na lumubog si Pedro, pero nung humingi ng tulong si Pedro, tinulungan siya ng Panginoon. At ito isipin natin mga kapatid. Okay? Tutulungan niya tayo kung malampasan ng Panginoon. Okay? Hindi lang niya tayo tutulungan lumago sa pananampalataya. Tutulungan niya tayo malampasan ng Panginoon. Okay? Halika. Pag sinabi mga kapatid, ibig sabihin talagang may gagawin siya. Mga kapatid, sabi sa Hebrew chapter 12, verse 2, si Jesucristo ang pasimula at ang wakas o hangganan ng ating pananampalataya. Ano ibig sabihin? Kapag merong sinimulan ng Panginoong Sus sa buhay natin, tatapusin niya. Tatapusin. Kaya panghawakan natin yung pangako doon. Kaya nga si Pedro, kay mga kapatid, anong punto? Sinimulan ng Panginoon na siya palakarin sa tubig, lumubog siya. Okay? Inihaon siya ng Panginoong Sus sa tubig. Ang tanong, nasan sila? Nandun pa rin sa tubig. Paano sila nakarating sa bangka? Di, sabay sila ng Panginoong Sus na lumakad sa ibabaw ng tubig. At yun ang maganda mga kapatid. Okay? Kapag tayo'y tinulungan na ng Panginoon, tayo'y sasamahan na niya. Lalakad sa ibabaw ng tubig hanggang tayo'y kanyang maiakyat sa bangka. Purihin ang Panginoon sa bagay. Mga kapatid. Sabay ng lahat, papunta sa bangka. Mga kapatid, yung naging karanasan ni Pedro ay naging pagpapala sa mga alagad. Okay? Bakit? Mga kapatid, nang sila'y dumating sa bangka, siyempre, siguro marami sa kanila na ingit, sana ako rin yung nakalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, di ba? Kuminsan, pag meron tayong nakita na isang kapatiran na ang ganda na ginawa ng Panginoon, sana ako rin. Ano yung sabi, nilalagay minsan sa mga Facebook o kaya sa Messenger, sana all. Diba? Kasi gusto natin lahat tayo makaranas. So, naging pagpapala yun. Kaya nga pagdating nila sa bangka mga kapatid, anong ginawa ng mga alagad? Sinamba nila siya at sinabi nilang tunay nga po na kayo ang anak ng Diyos. Mga kapatid, tingnan lang po natin sandali. Yung account sa Matthew chapter 8, na kung saan kasama nila si Jesus nung pinatigil ng Panginoon ang bagyo. Okay. So dito po sa Matthew chapter 8, so ito na lang po. Verse 27. Sabi, namangha silang lahat sa sinabi. At sinabi pala, sabi, matapos patigilin ng Panginoong Diyos yung bagyo, ang sabi ng mga alagad, ano kayang uri ng tao ito? Okay? Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. So mga kapatid, sa unang pagdaan nila sa bagyo, hindi pa nila lubusang kilala ang ating Panginoon. Kaya sabi kaya, anong uri kaya ng tao ito? Pero mga kapatid, dito sa bagyo na kung saan hindi nila kasama si Jesus, ano ang sabi nila? Tunay nga po na kayo ang anak ng Diyos. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Okay. Dahil tunay na si Jesus ang anak ng Diyos. Na siyang dumarating sa ating mga buhay sa panahon ng bagyo. Inaahon tayo sa tiyak na pagkalunod at sinasamahan tayong maglakad sa ibabaw ng tubig. Yan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, purihin ang Diyos. Ano man ang ating kalagayan,
asahan natin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Okay? Mga kapatid, yung mga alagad na tumulong sa pagpapakain ng 5,000, pinayaan ng Diyos na makaranas ng bagyo. Bakit? Mararanasan ng nila yun. Marami pang bagyo pinagdaanan ng mga alagad, pero makikita natin doon sa account sa Matthew, mga kapatid, sa Panatang 4, talatang 4. Ano? Okay? Nakahikaya sila ng 5,000 tao. Okay? Para nagpakain ng 5,000 tao. Tapos, dumating ang bagyo ng matinding pag-uusig. Pero mga kapatid, hindi sila nanghina. Pinagpatuloy nila ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Naalala nila. Noon, nagpakain tayo ng 5,000. Pagkatapos dumaan tayo sa bagyo, dumating si Jesus. Pinalakad pa niya si Pedro sa ibabaw ng tubig. Kaya niyo ulit gawin mo sa akin. Kaya nga nagpatuloy ang mga alagad sa pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya purihin ng Diyos kasi kasama tayo ngayon sa nakarinig sa pangangaral na yun, tayo'y naligtas. Okay? Ang kapatid, si Jesus man dumaan sa matinding bagyo ng buhay. Ano ang bagyo niya, mga kapatid? Inubad niya yung kanyang pagka-Diyos, di ba? Iniwan niya ang marangyang pamumuhay sa kalangitan. Imagine, mga kapatid, isang prinsipe, iiwanan mo ang iyong kaharian, mamumuhay ka bilang isang tao. Bigla ko naalala yung kwento ng pelikula, The Prince and the Pauper. Magkamukha kasi yung dalawa. At kinidnap yung prinsipe, nilagay sa kulungan, at ang ipinalit na maging prinsipe, yung tao, yung lalaking mahirap. Kaya mga kapatid, gano'n ginawa ni Jesus. Kaya hinukuha niya yung kanyang pagka-prinsipe, nanawag siya dito sa lupa para maranasan ang buhay ng tao. At ano nangyari sa kanyang mga kapatid? Pinag-uusig siya, di ba? Muntik-muntik na siya patayin. Tapos, dinakip pa siya, nilitis. Okay? Pinahirapan, pinapabok sa krus. Yun ang bagyo sa buhay ng Panginoon. Pero lahat ng mga kapatid, tinis na. Bakit? Para tayo'y maligtas. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya tayo mga kapatid, maaaring duman tayo sa mga bagyo ng buhay. Pero at the end of the day, mga kapatid, pag natupad natin yung kalooban ng Diyos. Si Jesus, naging hari. Okay. Tayo man, mga kapatid, hindi tayo magiging hari. Pero kasama tayo maghahari ng ating Panginoon Jesus dito sa lupa sa kanyang muling pagbabalik. Okay? Kaya mga kapatid, kailangan natin gayahin ang mga alagad, patuloy natin sambahin ang ating Panginoon Jesus at kilalanin natin siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mga kapatid, anong mga aral na nakuha natin? Una, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi magiging madali. Okay? May mga pagkakataon dinadala tayo ng Diyos sa mga bagyo ng buhay. Pero ang punto doon, mga kapatid, para tayo yung lumago sa ating buhay, pananampalataya. Pangalawa, okay, sa pangapanahon na tayo ay may mga pinagdaraanan, mga kapatid, isipin natin, gagamitin ng Diyos para dumating sa ating mga buhay ang ating Panginoon Jesus at tayo tulungan sa mga bagyo ng ating mga kaya mga kapatid, panghawakan natin ang dalawang mga talata sa Biblia na merong kalaking na pangako na galing sa Diyos. Una, yung sinabi kanina ng ating Panginoon sa Matthew 16 verse 33, "In this world, you shall have tribulations." Pero may kasunod, mga kapatid. Okay. Take heart, I have overcome the world. Sa Tagalog, mga kapatid, magkaranas kayo ng kapigatian
ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bakit? Balikan natin yung unang sentence at sabi, sinabi ko sa inyo upang kayo'y magkaroon na kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mga kapatid, duman man tayo sa mga kapighalian, mga pagsubok sa mundong ito, mga kapatid, napagtagumpayan na lahat yan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ko, magkaroon tayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa Kanya. Kaya naman yung mga pagsubok sa buhay, naman yung mga bagay sa buhay, mga kapatid, dala-dala natin yung kapayapaan ng ating Panginoon. Diba? Sabi na pa, my peace I give unto you, not as the world gives. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan. Then, sinabi ni Pablo, sa lahat ng ito, tayo'y sigurado magtatagumpay sa mamamagitan niya ng nagmamahal sa atin. So mga kapatid, ano man yung mga bagay ng buhay, sabi ni Pablo, sa lahat ng ito, tayo'y tiyak na magtatagumpay. Sigurado magtatagumpay. Sa pamamagitan nino ng siya na sino ba nagmamahal sa atin? Ang Diyos, si Jesus. Kaya mga kapatid, puri ng Diyos. Tunay na isang taong puspos ng Espiritu ay magtatagumpay sa mga bagyo ng buhay. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sabi-sabi natin bigkasin muli ang pangitain ng ating Iglesia. We are a Holy Spirit-led and empowered church, making an impact in the community of Zone 12, Sampaloc 4, City of Dasmariñas, and beyond. Sa Diyos po ang papuri. Amen.